Normal na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng lalawigan ng Batangas na kapag may weather bulletin na may nagbabadyang sama ng panahon ay agad na naghahanda ang mga tauhan ng Provincial Disaster Center. Kaya't noong madaling araw ng August 7, sa ganap na 2:00 nang tumawag si Governor V, ay hindi na siyang nagtakang may mga staff na sa center na noon ay naka-duty na. Palayatan ni Governor ay mahuhuli niya kami na tulog sa pansitan. Since namin cover na situation as per your order, na manageable dito, may maiwan po dito sa ating center kung sakasakaling gusto natin at kaya natin tumulong sa Laguna po. Kaya ba? Kaya ba? Nasure po ako ng Coast Guard, saka po ni Colonel Venus, at saka ni Admin, at saka na PD Action na kaya natin tumulong. Kaya lamang, ang ating pong center bukas din, just in case na magkakaroon din tayo ng problema dito, ay may tutulong din sa mga kababayan natin. Nag-monitor na si Governor Vilma Santos Recto sa mga nagiging kaganapan, sanhi ng malakas at walang tigil na pag-ulan. Sinigurado niya ang kahandaan ng PDRRMC at tiniyak na kumpleto ang grupo upang agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga kababayang maapektuhan ng baha at ulan. Noong madaling araw din iyon, ganap na 4:00, ay agad din siyang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pribado man o pampublikong paaralan. Ganon din ang kanselasyon ng trabaho sa mga opisinang panggobyerno na agad naman naming ipinahatid sa lahat ng istasyon ng radyo at telebisyon. At habang may mga dumarating na mga reports sa mga naging pinsala sa ilang mga bayan sa lalawigan, ay gayon din naman ang patuloy na paghahanda ng mga monitoring teams sa kanilang nakatakdang gawain. Ang Group 1 po ay sumasaklaw sa mga bayan ng Nasugbu, Lian, Calatagan, Balayan at Tuwi. Ang Group 2 po ay sumasaklaw sa mga bayan ng Santo Tomas, Laurel, Talisay, Balete, Malbar at Tanawan. Ang Group 3 po ay naka-assign sa bayan ng Alakha, Lemery, Acquisition, Santo Tomas, Taal, San Luis at Agarcita. Ang Group 4 po ay aming pong lokasyon ay sa Lipa City, Alitagtag, Mataas na Kahoy, Cuenca at San Jose. Sa Group 5 po, ang areas of responsibility po namin ay San Juan, Rosario, Ibaan, Panty Garcia at Taysan. Kami po ay naka-assign sa Tingloy, Mabini, Bawan, San Pascual, Batangas, Batangas City and Lubo. Sa panig po ng Philippine Coast Guard dito sa Southern Tagalog, lahat po ng tao po namin ay naka-alert, standby sa any tawag ng paghingi na tulong galing sa ating mga kabayanan. Willing po kami dito mga volunteer na sumama kahit sa field ng Batangas para po makapagbigay ng first aid. Kami po sa Philippine Air Force, sa AFP ay handa pong tumulong at naka-standby po. Katulad po ng Coast Guard at other po na government agencies. Sinigurado din nila ang kahandaan para sa mga relief goods. Bisang staff ng PSWD sa pangunguna ni Ms. Joy Montalvo sa pag-iempake ng mga goods. At may quality control pa, Ms. Flor. Kasama nila ang mga estudyante na volunteers. Pati mga department heads ay katulong din. Nakahanda na rin ang mga gamot na dala ng naka-white coat na si Dr. Ozaida. Yan nga makikita natin na kumpleto na. Samantala, tingnan nga natin ang gilas ng mga ito kung alam talaga nila ang kanilang mga gagawin. At eto na nga ang unang grupo na parang praktisado nga. Second group on the go. Parang may meeting na naman. At ayan, mukhang okay naman. Ratsyada sila sa kalsada. At sino naman ang mga are? Group number? Parang mamamasyal lang Shorts kung shorts. Ay, sina Sir June at admin pala. Kasama ang mga department heads, pasakay na rin ng rescue van. At saan kaya naman ang punta? Hindi nila alam na may mahiwagang kamera na susunod sa kanila.
Hindi pa kasi tapos ang mission ko. Pinasundan ko sila para malaman kung hindi naman sila mag-aasikot. Medyo malayo ang biyahe at tila papuntang Tanawan ang sasakyang ito. Doon ko nalaman, papunta pala sila sa lugar ng 2 batang nalunod sa ilog. Magkapatid yun, si Anna Marie at si Anna May. At dito sa covered court lang pala nakaburol ang dalawa. Pero ang grupo ay may dalang burial assistance para sa pamilya. 20,000 din yon mula kay Governor Vilma Santos Recto. At ito nga ang pasasalamat ni Tatay Arsenio Pansipini. Ako'y nagpapasalamat ho kay Ma'am Vilma Santos at saka ho dun sa mga tumulong dun sa aking 2 anak. Saka ho dun sa mga kababayan ko dito na tumulong din kanina kahit hindi sila rescuer. Ibang grupo naman ang nagpunta sa bayan ng Bawan. Kahit gabi na ay binagtas pa rin nila ang daan papuntang San Roque Elementary School. Inilikas kasi ang mga evacuees doon dahil sa tumaas na level ng tubig sa ilog. At meron ding grupo na nagtungo naman sa bayan ng Lemery para magdala ng relief goods sa mga naapektuhan ng habagat doon. Habang tuloy-tuloy naman ang koordinasyon ng iba pang mga grupo na nasa disaster center, ay muling nagpalabas ng anunsyo si Governor Vilma Santos Recto para sa patuloy na kanselasyon ng klase sa lahat ng antas, sa lahat ng paaralan sa buong probinsya. At ang pagre-resume naman ng trabaho sa lahat ng government offices. Ito ay para sa susunod na araw, August 8. Agad ding nagpatawag ng pagpupulong si Governor Vilma Santos Recto sa mga miyembro ng PDRRMC noong August 8 para sa assessment ng damages sa ilang mga bayan sa lalawigan. At dito nga niya nalaman na kumpara sa mga nangyari sa mga karatig lalawigan, ay slightly damaged lang ang naging pinsala sa Batangas. Ang kanyang papuri sa lahat ng mga miyembro ng PDRRMC sa agarang pagtugon sa kanyang mga instructions. At ang lubos pa ring pasasalamat sa Poong May Kapal dahil hindi niya hinayaang mapinsala ang ating lalawigan.